The day he left. Noong araw na namatay si Basil, siya at ako lang ang magkasama. Wala ang asawa ko. Si Basil ay isang pusa, isang maningning na Siberian cat na mabalahibo, at ang kanyang pantog na patuloy na namamaga. Ang kanyang 12 taon ay nagtungo sa mga yugto ng pagbabago ng mood, di maipaliwanag na lagnat, at patuloy na pagbabago sa pagkain at mga gamot. Ang mga cells sa loob ng kanyang pantog ay naging isang tumor na hindi maalis, at kung saan walang mga gamot. Sa kabila ng lahat, o marahil kahit dahil sa lahat ng ito, walang salitang mga katumbas kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Humiga siya sa balikat ko habang nakaupo ako sa desk ko. Tatayo sa kitchen counter. Pumulupot ang kanyang mga braso sa aking liig at idinidikit ang kanyang mukha sa mukha ko na may kasamang ungol na maririnig sa buong silid. Noong araw na namatay si Basil, hindi siya nakaihi. Tumutulo ang itim na dugo sa sahig habang naglalakad siya. Nang maramdaman ko ang tiyan niya, ay sumigaw siya. Nagpadala ako ng mensahe sa aking asawa. May nangyari kay B. Pupunta kami sa Beth ngayon. Kung minsan, ay nakakatakot at masama ang panahon sa Kansas. Nagmaneho pa din ako kahit na masama na ang panahon. Ang makakapal na ulap o fog ay sinabayan pa ng malakas na hangin na nagdadala ng malaputing gatas na patak na ulan. Matatakot sana ako kung hindi lang dahil sa kung anong sitwasyon meron ako. Hindi sa hindi ko pa nararanasan ito noon. Pagdating sa sandaling ito, alam ko na oras na at kung ano ang dapat mangyari. Ang mga luha at paalam ay bumubulong sa akin na dudurog na pag-ibig sa kanyang hindi nakakarinig na tenga habang siya ay naglalaho palayo sa akin. Bago pa man, nakatira kami noon sa isang bahay sa lungsod. Kailangan naming i-turn over ang pagtapon ng mga labi sa iba. Naghintay sila sa freezer ng veterinaryo para sa lingguhang pick-up ng pet cemetery na ilalagay sa isang trench o susunugin kasama ng iba. O babalik kami pagkaraan ng ilang araw upang kunin ang isang puting kahon. Ilang beses, dinala namin sila doon at naghintay sa isang tahimik na silid habang ang isang maamon na lalaki na nakaasul na maong ang nagpaputok sa horno para i-cremate sila noon at doon. At umuwi kami makalipas ang isang oras na may mainit-init pa ring abo. Sa pagkakataong ito, walang serbisyo sa pet cemetery. Ako ay nag-iisa. Umuulan noon, ngunit meron kaming 7 ektarya ng damo, mga puno at huni ng ibon. At isang sulok sa harap ng balkonahe kung saan gustong magtago ni Basil sa mga halaman at tambangan ng mga tipaklong. Dinala ko sa bahay ang crate at ang hindi gumagalaw na bangkay nito. Umakyat ako sa aking opisina at nakita ko ang isang matibay at may takip na karton na kahon ng isang laptop. Inilagay ko ang kahon sa hapagkainan at tinupi ang isang malambot na berdeng tuwalya dito. Inilapag ko ang katawan ni Basil sa kahon. Inayos ko ang kanyang mga paa at buntot na komportable na para bang natutulog. Bagamat ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat. Nagsindi ako ng kandila sa ulo niya at kinuhanan siya ng litrato. Nagsalin ako ng isang baso ng alak at tinawagan ng asawa ko. Sabay kaming umiyak. At ang sabi niya, I am sorry. I'm sorry, wala ako dyan, mahal. Matagal akong nakaupo kasama si Basil. Umiiyak ako, hinaplos ko siya at hinalikan. Nilapit ko ang mukha ko sa kanya. Uminom pa ako ng alak habang pumapatak ang ulan sa labas. Pagkatapos ay hinipan ko ang kandila at umiga sa kama. Umiga siya sa mesa hanggang umaga. Nagising ako madaling araw. Tumawid ako sa basang damo patungo sa karaniwang basang lugar sa ilalim ng ilang puno. Ngunit ang araw na iyon ay halos isang lawa. Kabilang sa mga bato at bumagsak na mga sanga ay ang ilang tipak ng lokal na sandstone na kulay cream at kalawang, ang kulay ng balahibo ni Basil. Ang mga bato ay may bitak-bitak, may pekas na may lichen spores, ang ilan ay may buhangin mula sa ilalim ng dagat. Binaligtad ko sila, hinila sila,
at pumili ng ilan. Binitbit ko sila sa aking mga braso pabalik sa bahay. Sa labas ng pagawaan, nakakita ako ng isang makapal na piraso ng plywood. Marahil 2 talampakan ang parisukat. Dito nakatira ang mga koyote. Gusto kong hadlangan man lang ang paghuhukay nila kung maaari. At sa wood pile ay isang perpektong kalahating silindro ng elm. Kupas at nahati. Pinahiran ng makinang na orange yellow na punjay na tinatawag na witch butter. Tapos kinuha ko yung pala. Sa isang maalinsangan na ambon ng tag-araw, naghukay ako ng mas malalim at mas malawak kaysa sa kailangan ko. Hinukay ko ang mga gilid ng butas na makinis. Pagbalik sa loob, hinalikan ko ang aking pusa sa huling pagkakataon. Tinakpan ang kanyang muka at isinara ang kahon. Isinulat ko ang lahat ng pangalan niya sa makapal na itim na letra sa takip. Bingo, Basil, Bezer, Mr. B, Big Brown, at Bilang. Binuhat ko siya palabas. Ito lang ang pangalawang libing na dinaluhan ko sa buong buhay ko. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang ihulog ang unang dumi sa ibabaw niya. Ginawa ko ang ginawa ng mga tao sa mga palabas sa telebisyon. Nagwiwisik ako ng ilan sa pamamagitan ng kamay. Pagkatapos nito, naisip ko na gumamit ng pala para matakpan ito ng pantay. Pagkatapos ay inilagay ko ng matatag ang plywood square sa itaas. Gumugol ako ng ilang oras sa pag-aayos ng mga bato sa paraang nakakalugod sa akin, upang maipakita ang mga ripple at ang marka na pinakamaayos. Ang matingkad na guhit na elm ay nagsilbing lapida. At pagkatapos ay ginawa ito sa isang maayos, maliit, simpleng libingan kung saan lumilipad ang mga paru-paro at tipaklong, kung saan dahan-dahang babalik sa lupa ang mga selula, tissue at molecule ni Basil. Pinili ko ang lugar at hinukay ko ang butas. Inilagay ko dito ang isang taong mahal ko. Pinunan ito at inilagay ang mga marker gamit ang aking mga kamay. Ginawa ko ang tama at kinakailangang mga tungkulin, at namulaklak ang aliw mula sa mga kalamnan ng aking kalungkutan. Ang mga bitag sa libing na mahugani at brass, bulaklak na pinagsama-sama sa mga cross, pilak na karo at prosesyon ng nakaitim ay hindi para sa mga patay. Ang mga patay ay walang pakialam, at hindi tayo dapat magpanggap na ginagawa nila ito. Ang mga ritual ay minarkahan ang gawain na ginagawa natin sa kanilang pangalan. Nakaupo sa isang tabi, nag-iisa kasama ang patay. Nag-iwan ako ng espasyo para sa memorya dahil iyon lang ang lugar na mapupuntahan ni Basil mula noon. May ginawa ako na hindi niya hiningi, pero inalok ko pa rin. Bawat kagat ng pala, noong umagang iyon ay nadama na may buong atensyong binigay. Nilakad ko ang mga kalsada kasama si Bas hanggang sa dulo. Lumalabas pa rin ako para kausapin siya minsan. Ang unang pagbagsak ng mga yebe sa kanyang libingan ay kasabay ng sariwang luha. Bilang hindi ko gustong isipin na siya'y makakaramdam ng lamig, hindi ko ipinakita kahit kanino ang deathbed na larawan sa aking cellphone, ngunit hindi ko rin ito binubura. Meron na ngayong pangalawang malinis at simpleng libingan sa tabi ng kanya, para sa isa pang pinakamamahal na pusa. Napapaligiran ng isang makapal ng pintura na kulay purple Irish sa tag-araw. Pagkatapos ng araw na namatay si Basil, natutunan ko ang kapangyarihan ng ritual.